Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapag kayo'y magagalak. Mapalad kayong kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapopuotan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang pagbasa na ito ay tumutukoy sa kung ano ang meron tayo ngayon ay huwag natin tignan bilang isang negatibong bagay. Bagkus, magpasalamat tayo dahil tayong mga tao ay binigyan ng biyaya at may ibang plano sa atin ang Diyos. Ang mga nararanasan katulad ng kahirapan, gutom at pag-iinsulto ng mga tao ay isa sa mga binigay ng Diyos upang ito ay harapin natin. Dahil ang plano ng Diyos pag tayo ay namayapa na, ay bigyan tayo ng isang mapayapa at masaganang buhay sa langit. Ito ay kasalungat ng mga may kaya o mga tao na hindi nararanasan harapin ang kagutuman, kahirapan at pag-iinsulto ng mga tao sa kanila. Sila ang mga tao na hindi naranasan ang mga biyaya at pagsubok na binigay ng Diyos, kaya sila ay maghihirap sa kabilang buhay. Manalangin po tayo. Panginoon, bigyan mo po kami ng lakas at gabayan ang mga tao na kailangan ng tulong ninyo sa pagharap ng aming mga pagsubok sa buhay. Huwag ninyo po kami pababayaan sa mga paghihirap na naranasan nila at ituro niyo po sila sa tamang landas na kanilang tatahakin. Amen.